What's up mga suki? Ayan, kumusta kayo dyan? Naka-ready na ba kayo? Issue ngayon ang kung ano ang mas maganda, CBT or PBT. Ayan, sasagutin natin yan. What's up mga suki? Nandito na naman kami ng aking partner. Ayan, sasagutin lang namin ang mga katanungan regarding po dun sa mga nababasa namin. Karamihan kasi sa kanila na naguguluhan dun sa PBT or CBT, ano ba yung mas maganda? Kasi maraming nangangamba dun sa CBT kasi maraming ayaw, marami din nagsasabi na maganda yung PBT. Sabi nung iba naman maganda yung CBT. So para sa amin, ito yung sasagutin namin yon as my experience. English yun, di ba? English. Siyempre magaling ka sa English. Siyempre, of course, yes. Unfortunately, CBT is, ibig sabihin nun, computer-based test. So, ibig sabihin nun, mag-e-exam ka dun sa computer mismo. Sa listening kasi, gagamitin mo tig-isa ang headset. So, yun yung advantage ng CBT. So, andito kami ngayon para magbigay ng reaction tungkol dun sa pagkalito nyo dun sa CBT or PBT. Para sa akin, na-experience ko yung dalawa. PBT, CBT, tapos dito naman PBT, CBT, actual, written, essay, lahat na-experience ko na. So, ang pagkakaiba lang dun is wala. Bakit? Kasi kung hindi ka nag-review, hindi mo maipapasa ang exam. Kung nag-review ka kahit anong exam, kahit anong PBT ka, CBT, madali lang yon. Pero ang pagkakaiba ng CBT at saka PBT sa EPS topic ay listening. Bakit? Ang CBT, tig-isa ang headset. So clear siya. Ang PBT, kung malayo ka dun sa speaker, medyo alanganin ka kasi hindi mo siya masyadong maririnig. Lalo kung tulad ko noon, experience ko dati, malakas. Bumabagyo nung nag-exam kami noon. Natapat noon KLT9. Kung sino nag-exam sa inyo ng KLT9, di ba? Ang lakas ng bagyo noon. So kung tapos nasa 4th floor, ang lakas ng tunog ng ulan doon sa Galba. So hindi mo siya marinig, hindi mo maririnig masyado yung listening. So yun yung pagkakaiba. So ikaw, anong kan mo doon sa CBT dati? Sa akin kasi, na-experience ko yung CBT, mas maganda siya. Hindi ko naman pinag-compare na maganda or pangit. Yung na-experience ko lang, yun nga, kasi pag sa CBT ka, yun lang naman na advantage nun. Pag sa listening, tag-iisa kayo ng headset, so very clear talaga siya. Sa reading naman po, yun, pwede naman ninyong balikan yung halimbawa mag-answer kayo sa number 1, tapos number 2 hindi pa kayo sure dun sa i-answer nyo, so pwede munang i-skip nyo yon, tapos pwede kayong pumunta sa number 3, and then kung may time pa naman kayo, pwede nyo pa siyang balikan. Pwedeng balikan yun. Kasi guys, dun sa right side po ng computer, nandun naman po yung answer sheet. Doon sa answer sheet. Doon ka mag-answer. So makikita mo yun 1 to 25, tapos makikita mo naman doon kasi i-click mo lang naman yun eh. Makikita mo naman kaagad kung may answer ka na o wala. So hindi naman pwedeng talaga, hindi ka naman talaga makakapag-skip doon. Kailangan talaga ma-answeran mo lahat yun. Sa PBT naman, ang style naman doon sa PBT kasi, pwede mong sulatan yung test paper. Pwede mo siyang sulatan. So, kung gusto mong i-skip muna number 1, number 2, kung hindi mo alam yung number 1, pwede kang pumunta sa number 2. So, pwede mo siyang sulatan. Yung isang page na ganyan, 1 to 5, pwede mo siyang sulatan o A, C, D. Kumbaga, susulatan mo muna ng answer bago ka mag-shade para minsanan. Yun ang style para makatibig kayo ng oras. Yun yung kagandahan ng PBT. Kung ganon yung gawin nyo, nalagyan nyo muna ng tanda bago kayo mag-shade, siguraduhin nyo lang na wala kayong malalagpasan. Kasi once na mayroon kayo nalagpasan na isa, sigurado bagsak na kayo doon. 1 month after bago lalabas yung resulta. Unlike sa CBT guys, right after ng exam nyo, 1 minute, 2 minute, ganon. Ano right after? English yun right after ng exam nyo guys, bubulagain na kayo ng score nyo. So
right And after, then, right after din nun, pwede ka nang tumalon kung pasado ka sa exam. right after 2 minutes. Or 1 minutes, So yung mga napunta ng PBT, napunta ng CBT, wag na kayong mag-isip guys. Wag nyo nang intindihin, wag na kayong mag-alala kung ano bang mas mainam, ano bang mas maganda, PBT or CBT. Kasi wala yan doon. Parehas lang yun. Parehas lang yan. Parehas na parehas yung exam na yan. Kaya ang dapat nyong gawin is, ano ba dapat nilang gawin, mag-review partner? kayo. Yun lang yun. Para sa akin kasi na naka-experience na nasubukan ko na CBT or PBT, parehas lang sa hirap at dali ng tanong kasi yun lang din ang tinatanong yun lang din ang i-exam mo Korean pa rin. Ang kaibahan nga lang is condition. Lalo sa PBT kasi yung condition ng panahon, condition ng upuan, kung saan yung location ng upuan, tapos yung condition ng ingay, kung maingay masyado tapos nasa likod ka. Pero itatanong naman yun kung okay, kung naririnig mo ba o hindi. Yun lang naman ang kaibahan At saka gusto ko pang linawin doon sa nagsasabi kasi meron kaming nakitang nag-post sa di ko alam kung anong group na bawal ang erasure sa PBT. Huwag kayong maniwala doon. Ang suggestion ko sa inyo, magdala kayo ng ano man tawag doon, yung puti. Correctional. Correctional yung parang tape. Huwag yung liquid. Huwag yun. Yung correctional tape. Yun ang magdala kayo nun kasi kung magkamali kayo ng sagot, pwede nyong burahin yun. Pwede nyong baguhin yung sagot nyo. Magdala kayo nun and then it's better na galing kasi natin mag-English. Ang galing mag-English it's better It's better po na i-ask nyo muna dun sa proctor. I-ask? It's better to ask your yun po, mas maganda. Huwag mo kasi English, yung Tagalog mga yan mas maganda po, bago ang exam, tanungin nyo po muna. Sigurado marami Ilocano ukin na nakikita mo. Anyamot tan. Basta kasjay. Basta ganun po muna yung gawin nyo. Yung sinasuggest namin, kung hindi po 100% na approve para sa inyo, mas better po na doon po sa exam is mas better. Ukin na ang Ilocano, dagbubuan, tuktukan kayo, agreview kayo. Hindi, ipakita yun na lang yung Ilocano, tuktukan kayo. Wen. Talaga. Basta aramidin nyo lata guys. Tagalogin mo na, maraming nanood na Tagalog dyan. Ibalibag ka. Huwag kayong kumain ng mani. Bakit? Kasi sabi ng doktor, sabi ng mga kung kumain ka ng mani, malakas daw yung memorya mo. Nako, maraming bumagsak kumain ng mani. Nung kasabay ko, bakit? Kasi wala siyang naalala, hindi naka-exam. Nagtae. Nagtae. Gago! Last tip ko sa inyo, ganito. Mayroong kasi mga nilalagay na mga tricky question dun sa gitna ng exam. Kapag hindi nyo alam yun, yung pinakamahabang paragraph, kung hindi nyo alam yun, lagpasan nyo muna. Huwag lagpasan sagutan i-skip nyo muna. Tapos, tignan nyo dun sa dulo. Ang pinakadulo kasi nun is arrangement ng sentence. Arrange the paragraph, 'di ba? Yun yung pinakadulo ng exam. Lahat ng exam ganun ang style arrange the paragraph. Parang mas madali kasi 'yon kaysa doon sa gitna na ano ba tawag doon? English kasi yun Yung analyzation. Yun, analyzation. Napakahabang paragraph yun. Tapos i-analyze mo. Yes, of course. Siyempre nakabili nga ako nito. Di mo ba nalata? Luho yan boss. Siyempre. Alam mo naman. Maganda yan, investment. Okay. Alam mo naman, nag-i-invest tayo ngayon di ba? Yayamanin sa. Kung sino nakakaalam dun sa ilalim, dun sa ansan, alam nyo kung magkano to? Manon. Pare pakita natin na medyo maasenso. Maasenso na tayo. At least ito yung investment ko na to. Kumbaga magkano yan, boss? Manon. Ang dami sa ansan. Gusto yung humingi, bigyan ko kayo. Hanggang doon na lang at maraming salamat.